Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay na naman po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. At syempre pinaka-latest pa rin po sa mga nagaganap sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook at syempre sa social media website. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na marami po talagang bumabatikos ngayon kay Alden Richards dahil kumbaga siya nga po talaga yung masasabi natin bidang-bida ngayon sa online board. Kung saan nga po ay dalawang sunod na karangalan po ang inahatid ng isang Richard Paul Carson. Best Actor at Best Teleseries ng Best Teleserye ng Pulang Araw. Dito syempre kapag mabango pangalan mo, maraming makikisawsaw. Kapag umangat ang pangalan mo, maraming tao na naman ang gusto kang gamitin para po sa pansariling interes. Gaya nga po ng tabloid ng Abante News at yung kanilang website o kanilang kumbaga platform na kung saan may mga video pa po silang pinapakita. Bakit nga po ba si Alden na nagiging topic nila ngayon? Bakit hindi na po yung cut din na dating pinopromote nila? Pasag na po kasi, hindi na po pwedeng yun ang i-update nila. Gusto ko lang po ibatid sa inyo yan. Gusto ko lang po ibalita sa inyo na kahit alam ko naman na hindi kayo interesado dahil Aldab lang po tayo. Gusto ko lang pong malaman ninyo na ganyan po ang taktika nila. Mga talagang tumitira pa ilalim. Hindi po ba? Hindi nila magawang rektahin na magsalita ng ganito. Idadaan na lang sa pambabas na si Alden kasi bakla. Kaya ayaw man lang mag-react. Ayaw man lang daw pong magsalita. Patungkol nga po sa issue na kinakasangkutan niya ngayon kay Catherine Bernardo. Kasi sinasabing wala naman po daw relasyon. Ito, sabi ko nga po sa inyo, ginagamit na naman nila si Alden. Pero si Alden tahimik lang po kasi yan eh. Siya po yung tipo ng artista na gawin nyo na lahat. Bahala kayo. Pero hindi ako magsasalita. Hindi ako magre-react. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na kung titignan nyo at susuriin talagang mapapaisip po kayo. Ako, kampante lang po ako mga kaaldab na kumbaga kahit anong gawin nila, never pong sasagutin sila ni Alden Richards. Never pong magre-react yan, pabor para sa kanila. Maraming team abroad ngayon ang nagmamakaawa na magbigay daw po ng post si Alden Richards at si Catherine. Ito yung mga taga-Canada na naengganyo nga po maging cut din. Dahil nga po sa pelikula ng dalawa. Dahil nga po marami nagpa-hype, marami nagsabing may relasyon, pero sa bandang huli, wala po silang makuhang impormasyon. Walang post sina Ray Pumaloy at yung ibang mga newscaster ng tabloid na yan. Hindi ko yan pinopromote, gusto ko lang po malaman po ninyo dahil isa rin po yan sa nambasag sa atin. Isa rin po yan sa mga nagsabi na delulo tayo, kulto tayo, kung ano-ano pa pong masasakit na salita. Kaya nga po ito lang yung simpleng banat natin sa kanila na talagang yung iba napapaisip. Halatang ginamit lang po nila sina Alden at si Catherine para po sa website nila. Sa totoo lang, hindi naman po yan cut din eh. Sa totoo lang po, iba po yung mga pinabalita nila. Bakit hindi po nila mabalita yung cut din, ay yung Katnel? Bakit hindi nila ma-promote si Daniel Padilla? Dahil binasag po sila ni Daniel. Dahil may mga interview na hindi po sila pinagbigyan. Dahil nga po ba nabastos ni Daniel Padilla itong mga taong to. Kaya kapag magpo-promote ng Katnel,
kumbaga paminsan-minsan lang at parang napipilitan lang po sila. At higit sa lahat, bakit hindi po nila mabasag si Christopher Min? Nasabihin sana nila, hindi, yung reliable source ni Christopher Min, ano yan, fake. Catherine at Alden pa rin, etc. etc. Walang dumadalaw na ganito, walang dumadalaw na ganon. Madalas makitang magkasama si Alden at si Catherine sa bahay ng pamilya Bernardo at sa pamilya Polkerson. Diba? Yun yung mga banat na talagang maganda. Pero hindi, neutral lang po sila ngayon eh. Yung tipong hindi sila makapagbigay ng update, hindi sila makapagbigay ng mga papabor sa captain. Parang ano lang po sila. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po klaro sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Maging kampante lang po kayo. Maging matatag. Hayaan nyo lang po sila kasi hindi naman po sila mananalo sa atin. Aldab pa rin po ang malakas. Kahit po maraming sigalot, marami pong mga komento, masasakit na binabato po sa atin, hindi po tayo natitinag. Lalo pa po ngayon na bali-balita nga po na may date ang sina Mr. and Mrs. Polkerson sa, di po ba? Well, alam nyo na yung hotel na sinasabi natin mga kaaldab na talagang madalas pong makita sina Richard Polkerson at Maine Polkerson. Ito po yung Sofitel Hotel na sinasabing pumapabor, di po ba, kina Mr. and Mrs. Polkerson. Totoo naman po eh. 3 years po natin tong naramdaman at nakita. 3 years po natin tong kumbaga hindi pwedeng makalimutan na sinasabing may shosyo na nga po raw o sabihin na natin kay Richard Polkerson na itong Sofitel Hotel. Pero wala po tayong pruweba sa mga bagay na ganyan kasi iba na po raw yung management nito. Mas matindi na nga po raw itong kumbaga pagbabantay. Hindi na po katulad ng dati. Simula daw po ito ng mga bulgar ni Alden Richards na madalas nga po sila dyan ni Maine Polkerson. Yan daw po yung pinaka-perfect timing date nilang dalawa nung simula po nang nawala ang Conchas Garden po sa Quezon City. O baka sabihin nyo na naman ako, fake news yan, Mr. Destiny. Kita nyo, simula sa pool pa lang po, alam na po natin yung mga galawan ng dalawa. Alam na po natin yung mga kaganapan nila Alden Richards at ni Maine Polkerson. Kaya nga, paano natin nalalaman to? Paano natin natutumbok yung mga ganitong bagay na sinasabi nilang hindi totoo? Base rin to sa mga Aldab Nation, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng i-promote yan. Diba? Alam naman po natin na hindi nila paniniwalaan yan. Alam naman po natin na kahit sabihin natin na malapit kay Mengay, kay Alden, mga nagkukwento at nagsasabi, walang maniniwala po sa atin. Sino nga po ba si Mr. Destiny para paniwalaan nila? Sino nga po ba itong mga mamis, mga titas, mga senior na nagbibigay po ng mga post at update kay Mengay at kay Alden? Sino nga po bang itong nagsasabi na madalas makita sila Mengay at ang mga bata sa Bulacan? Yan po yung mga Aldab Nation na talagang masasabi mo na totoo po yung mga kinukwento at mga sinasabi nila. Kasi bakit naman po sila gagawa ng mga bagay-bagay na hindi naman po totoo? Ano mapupulot nila? Hindi po ba? Bakit sasabihin nila yan? Alam naman po kasi nila na sa Aldab lang nila pwede ikwento yan. Alam naman po nila na sa atin lang po o kay Mr. Destiny niya lang pwedeng sabihin yan na paniniwalaan ko naman po sila. Pero sa iba, pagtatawanan lang po talaga yan. Sa mga ibang tao po, lalo na yung mga bitter, kapag sinabi mo yan, sasabihan ka agad ng kulto, delulo, Mr. Paasa, at kung anong masasakit at maanghang na salita. Totoo yan mga kaaldab. Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Lalo na po sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.